Good morning guys, mga kalapatid. So silipin natin ngayon yung mga ibon natin na nakipaglaban sa ulan kahapon. So ito wala naman talaga. Ito basa talaga ito. Banda rito. Kasi yung babasa naman to mga talsik nang gagaling sa itaas. So kaya pwedeng gawing ano rito. Bago man lang tayo pumasok sa work. Kaya pwedeng magandang gawin dito para maiwasan yung talsik. So mamaya siguro alis ako, maghanap ako ng magandang pangtapal dito. So mas gusto ko sana plastic cover na lang yung ginagamit sa mga notebook, di ba makapal naman yung plastic na yun. Maganda sana kung dito para at least kahit may takip siya, tanaw pa rin nila yung labas. Mga YB pa kasi to eh. So gusto ko sanang palabasin sila, lalo na yung mga YB na yan, dahil para nag-viewing kasi sila kahapon dito. Gusto ko sana silang palabasin para matest kung mag-overfly pa o hindi. Ang problema, parang uulan ho. Parang uulan pa rin. So may bagyo na kasi. O mahirap kung magpapalabas tayo kasi baka tumambay na naman sa labas gaya ng nangyari kahapon. Baka magtambayan na naman sa labas. Ang hirap dakmain. Yung dalawa nga nakatambay dito, dinakma ako na lang. Buti nung dinakma ko sila nakapikit yung mata nila dahil sa ulan. So madali ko sila nadakma. O tingnan natin naman yung mga iba nating ibon. Di ba? Nagaling na, wala nang one eye. Nadaan lang yan guys sa oregano tsaka bawang. Kasi wala na, naubos na yung pure gold ko eh. So silipin natin yung malaking kulungan. To okay naman sila dito. Hindi naman talaga sila mababasa basta dito. Maliban lang dito. So siguro ito ang tatakpan ko dito. Mamaya maghanap akong pantakip dyan. Wala nang, kaya lang problema, wala na akong pako. Pwedeng itapan. Daming lamok kawawa naman to mga to. So mabuti naman yung mga bandar yan. So malaya silang mangitlog kung gusto nila mangitlog. Sana nga ba yung mga pares dito? Ito pares to. Pares tong dalawa. Ito yung matigas ang ulo tsaka ito. Tigas ng ulo nyo kahapon. Ba't ayaw nyo umuwi? Naglulugon na rin ba to? Ito sigurado ako naglulugon eh. Kawawa naman, hirap na hirap lumipad kahapon. Dapat pala hindi ko na masyado pinalalabas to dahil naglulugon. Matigas ng ulo mo kahapon ayaw mo umuwi. Ikaw din. Naglulugon nga. Titigas ng ulo nyo pakpak ko. So okay na din. Hindi mo na ako magpapalabas. Pikit-pikit ka. Huwag mo sabihin magkakawan ay ka din. Pikit-pikit ka nga. Liktik na wawan ay ito. Ayaw tayo tantanan. Ito kaya may itlog na. Naglilimlim Tingin ko may itlog na itong dalawang ito. Lilimlim guys. Talaga nagpalabas ako kapon, hindi talaga lumabas yan. Pag may itlog sila, hindi na talaga sila lumalabas. Hindi naman sila. Ito ang daming itlog niyan. Ang titrip lang yan, hindi naman pinipisa. Daming itlog niyan. Apat ata itlog niyan ngayon. Ano ba yan? Binasag na naman siya. Binasag. Ano kaya binasag niya? May sisiw kaya yan? Di ba kasi nasisilip to ba eh? May sisiw guys Ba, nagpisa rin si Loka. Tingnan ko, alisin ko to. Nagpisa siya Nagpisa Congrats. Very good. Okay. Very good. Nagpisa siya. Ba, ayos
Hindi pa naman ako yan pa naman yung hindi ako excited. Inahayaan ko lang sa dyan maglimlim dahil hindi rin naman niya pinipisa. Pero ito ngayon, this time pinisya niya. Hindi kaya ito yung itlog na nilagay ko noon, dahil iniisip ko hindi naman mapipisa. May nilagay kasi akong itlog dyan guys, galing sa mga kulungan dito. Hindi ko na matanda kung saan kulungan ko inalis yun. Inalis ko, mahilig naman yan kasi maglimlim. So sabi ko baka ipayaya ko. Hindi ko sure kung yun yung itlog na ano. Hindi rin naman kasi niya pinipisa. So sabi ko baka sakali lang na buhayin niya. Pero ayan may pisa siya. Ang tanong, mabubuhay ba? Sana mabuhay. Sayang din kasi nasa mga kulungan siya ng mga barako. Sana buhayin. Pero alam mo, sa totoo lang guys, hindi lang siya ang naglilimlim dyan. Halos mayroon pang isa na naglilimlim dyan, mahilig maglimlim. Parang ito ata, ito. Meron pang isa dyan hindi lang silang tatlo ang naglilimlim dyan Tatlong ibon nakikita ko naglilimlim. Ayun, yan, yung nasa loob na yan, yung white feather na checkered na yan. At saka itong checkered, black checkered na to. Black checkered ba yan o checkered? Yan, tatlo sila naglilimlim lang. Di ko lang kung sinong tatay talaga sa mga yan. Tatlo silang naglilimlim dyan. So mukhang itong dalawang to guys nagparis din. Mukhang nagparis din itong dalawang. Ito tinanggalan ko ng pakpak. Gusto ko patubuin kasi yung naglugon, so nahuhulog. So tinulungan ko na lang alisin. Inilis ko na lang din yung bakpak niya. Ganun din naman, tutubo din. Pwede naman daw yun, sabi ng mga kakilala nating pansir dito. Pwede naman daw alisin, pero maigi daw na antay na lang. So ako hindi ko na inantay, inalis ko na lang. Sana mabuhay ito Tapos sana hindi patayin na itong mga malalaking ito. Wala kasi akong paglalagyan sa kanya guys. Hindi na ako pwede maglagay ng kulungan sa labas. Gawa ng tumigil muna ako mag-breed dahil buntis si Mrs. Nahihirapan siya pakainin. Tapos sinuyo ko na lang sa tatay ko, siya na magpakain. So hanggat maaari binabawasan ko din yung trabaho nila. Kawawa rin naman sila. So kaya ang ginagawa ko guys, ganyan, nagbabawas ako ng kulungan, ilalagay ko sa malalaki at dito yung mga iba. So kaya nagtigil muna ako mag-breed. Siguro babalik na lang mag-breed pagka nanganak na si Mrs. So mga next year siguro, or basta after mga anak pagkaya na niya ulit. So sigurado yan, mga next year na ako makakapag-breed niyan ulit. So ang gagawin ko muna, dyan muna sila, yung mga breeder dito muna. Tapos yung mga inakay, kung mabuhay man yun, lipat ko dito. Pati yung mga inakay nito. So ito lang talagang hindi ko muna isinuko. Sabi ko sa papa ko, sakali lang ang pakakainin lang ngayon nandito, ito, tsaka ito malaki. Kasi ito, didispatchain ko itong mga nandito. So yan lang, para wala siya masyadong gagawin. So ito naman, nadaan din sa oregano, magaling na din to. Ito, kakalagay ko lang ng singsing nung anak nito. Sana mabuhay din. Sinong nakaraan namatay yung anak nitong dalawa kasi nagkasakit tong tatay. Siguro pinapasubuan niya, so hindi nakasurvive yung inakay, namatay. Pero ngayon magaling na yung tatay. Wala na yung wala na yung dati na magamukha niyan. Hindi ko alam anong sakit, yung cranker ba ang tawag doon, yung parang may mga singaw-singaw sa bibig. Tapos yung kabilang pisngi niya namaga. So ginawa ko, tinapyas ko yun, yung magang yun. Tinanggal ko, tapos dinukot ko yung parang may kasi siya, kasi parang tinga sa bibig. Tinanggal ko yun ng cotton buds, gamit cotton buds. Nakasurvive siya, nabuhay. Ang payat niyan dati, ngayon tinan mo tumaba.
Oh, ito ngayon. Ito, hindi ko alam paano makakasurvive tong dalawang to dito. Ito, nakasurvive na. Oh, magaling na. Oh. So, ngayon ang gagawin ko ngayon. Total, di pa naman nagsisimula yung ulan. Maglilinis muna akong kulungan. So, linisin ko muna. Para kahit umuulan, kahit tumatalsik, hindi sila tatalsikan mismo ng tae nila. So, ito parang bigla ring nang hina to. So yun na po muna ang update natin sa ngayon. Wala naman masyadong ganap. Okay, so subscribe po sa mga bago, sa mga dati. Maraming salamat po sa suporta. At sa mga bago po, pa-subscribe naman po. Malaking bagay ito sa akin. Lamang po, God bless po sa inyong lahat.